Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa iyong patamis sa banal na presensya, yung pinadama sa amin sa hapong ito. Maraming salamat sa paglagis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, inilagisan, sa pagbibigay, salamat sa mga nagmatatapat. Sa pag-aaral salita, Malapit Jesus, ikaw magpala. Sa ganakilo ko magawa, umasalamat ko sa inyo, so nagdalangin may ginagalaman na pastor. Bless us once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat kayo ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Demons at unbelief and doubt, all opposing spirit, I command you in Jesus' name. Cast out right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ. He is the King of kings and the Lord of lords. I like to give double honor and respect to beloved pastor, evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. And I'd like also to acknowledge and greet beloved in-laws, na beloved Minister Paul, beloved Mami Esther, sa kasama po nila. Hallelujah. Sa ating binabati ating beloved preachers, beloved co-workers, sa ating mga webcast viewers, sa ating instrumentalists, sa mga maawit, at sa inyong lahat na mahal. Magandang hapon. Purihin po ang ating mga Panginoon. Kindly read Philippians chapter 3, verse 17 up to 21. Pilipos, Kabanatang 3, 17 hanggang 21. Mga kapatid, kayo'y magkakaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi basta-basta minamahal ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Serving the Lord is a total sacrifice. Pero, pag sinunod mo naman, sa dulo, ibigyan ka ng malaking tagumpay at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? We can do nothing against the truth, but for the truth. Yan ang sinabi ni Pablo. Wala tayong magagawa laban sa katotohanan, kundi para sa katotohanan. Amen? And the Word of God is truth. Dito natin malalaman na mayroong tayong buhay na wala hanggan. The Word of God, the Scriptures will testify that we have eternal life. Kaya sabi ng Biblia, search the Scriptures, for in them you will know you have eternal life.
Ang buhay natin hindi dito para sa lupa, minamahal. Amen? We are just here. We are living here temporarily. Sabi na masulatan. We are pilgrims in this world. Pilgrims. Pansamantalang nanunuluyan. Yan pa ibig sabihin ng pilgrims. Temporary resident. Temporary. Pansamantala. Habang tayo nandito nabubuhay, ang ating gagawin ay sundin ang kaniyang banal na kalooban. Palapakan natin at malapay na. Yung sa binasa natin, ano sabi ni Pablo? Si Pablo pang sumulat itong binasa natin. Si Pablo ay dating kriminal. Isa sa mga nagpapatay kay Esteban, isang Christian evangelist at that time. Isa si Pablo sa nagpapatay. He is one who consented the death of Stephen, the first martyr in the Christian era at that time. Pag nangangaral kasi ng katotohanan, marami magagalit sa'yo. The devil does not want the preachers to preach the truth. Dahil mabubulgar ang kaniyang mga taktika. Kaya galit siya, pinamahal. Pinatay si Esteban dahil sa pangangaral ng katotohanan. Pero hindi napigilan ng Diablo ang katotohanan. Nobody can hinder the truth of the Word of God. Kahit anong klaseng pagpipigil ng mga tao na ginagamit ang kaaway ng katotohanan, hindi mapipigilan. Dahil may mga tao handa ibuwis ang buhay alang-alang sa katotohanan. Dahil napatunayan nila, minamahal, napatunayan nila na totoo ang Diyos. Totoo ang mahimala. Totoo ang Diyos ang pagpala. Ang Diyos tumutugon ng panalangin. Pag sumusunod ka, sigurado ka sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Simulat si Pablo. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. Itong sulat na yan ay para sa atin lahat yan. Paul is the apostle to the Gentiles. Tayo po yung mga Hentil, minamahal. Hindi po tayo Hudyo. Ang tawag sa ating Hentil. Si Pablo po ang apostol natin. Siya ang pinahayagan ng Diyos upang paano mamuhay ang mga Christians in our time. Paano makasama sa rapture. Paano magtagumpay laban sa kaaway. Si Pablo ang pinagkatiwalaan ng ating mahal na Panginoon para sabihin ang katotohanan sa church. At sabi niya, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa limbawang nakikita ninyo sa akin. 18. Sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Marami rin sila na Christians. Nag-warning si Pablo sa panahon na yan at hanggang sa ngayon. Marami rin sila inamahal. Naging kaaway ng krus
ni Kristo. For many walk of whom I have told you often. Marami rin sila na lagi kong sinasabi sa inyo, sabi ni Pablo. And now, tell you, even weeping, at sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, that they are the enemies of the cross of Christ. Nagsisilakad ang tinutukoy mga Christian. Ngunit, naging kaaway ng krus ni Kristo. Bakit naging kaaway, minamahal? Ang sagot, si 9. Nandiyan din ang sagot. Sa Biblia kasi, minamahal, the Bible is a self-explaining book. Sa mismo nagpapaliwanag sa sarili, ang Biblia. Hindi natin pwede interpret ang Bible sa sarili nating karunungan. Magkakamali tayo. Only God can interpret His Word. Amen? Marami rin nagsisilakad, naging kaaway ng dugo ni Kristo, ng dugo ng krus ni Kristo. Bakit sila naging kaaway ng krus? Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Isa sa maging kaaway tayo ng krus ng ating Hesus Kristo. Isang dahilan bakit magiging kaaway mga Christians ng krus ni Kristo ay kung ating Diyos ay ang ating tiyan. Medyo masakit pakinggan yan, pero natin magawa. That is the Word of God. Amen? Kung gusto natin pumunta sa langit, wala tayong gagawin, kundi paniwalaan, sundin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. If we are thinking the things only for this life, we become the enemy of the cross of our Lord Jesus Christ. You know, whose glory is in their shame, who mind earthly things. Nag-iisip ng mga bagay na makamundo. Hindi po masama mabuhay sa mundo. But we have to understand why the Lord allowed us to live in this world. We have given the chance and opportunity to live. The reason is to do the will of God. Ang dahilan para sundin ang kanyang banal na kalooban. Malapakan natin, mahal na Panginoon. At alam naman natin na ang daan sa langit, hindi po nabulaklakan ng mga rosas. May mga pagsubok sa lupa pagpupunta ka sa langit. Ang daan patungo sa langit, may mga tinik. Pag hindi ka lumalaban, you will be defeated. But if you fight, you're willing to suffer. You're willing to suffer to follow the will of God. You will become victorious. Hallelujah! Praise the Lord! That is the reality of life. Yan ang katotohanan, minamahal sa banal na kasulatan. Ang daan patungo sa langit ay maraming tinik. Masasaktan ka talaga dito. Kung hindi ka handa masaktan, mahirapan ka maglingkod. Yan, sapagkat ang ating pagmamamayan ay nasa langit. Tingnan mo, minamahal. Ang ating pagmamamayan ay nasa langit. Mula doon, inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Hindi po ang pagmamamayan natin dito. Pansamantala ang ating buhay dito.
Binigyan lamang tayo ng maikling panahon para mabuhay sa mundo na mahal. Sa Biblia, sa panahon natin, 120 years ang binigay ng Diyos sa edad ng isang tao. Yun ang pinakamahabang buhay, sabi ng banal na kasulatan. 120 years. Pero madalang lang yun nakakaabot. Madalang lang. Iba, bata pa, nawawala na sa mundo. Mayroon nakakaabot, 100 plus. Pero madalang yun. Ang binigay ng Malapino sa panahon natin, sabi ng masulatan, 120 years. What is 120 years in comparison with eternity? Amen ba, inamahal? Billions and billions of years mabubuhay tayo sa piling ng Malapino. Walang katapusan. Billions and billions of years. Eternity. Eternal. What is 120 years? Napakaikli yan. Wala yan. Lahat ng kaligayahan nandoon sa piling ng ating Malapino. Kaya anak ng Diyos, tiisin mo! Tiisin mo ang kahirapan dito. Sabi ni Pablo, fight as a good soldier of Jesus Christ. Fight a good fight of faith. You have been called to become a soldier of Jesus Christ. Na siyang mababago ng katawan ng ating pagkamababa. Mababago ating katawan. Pagkamababa, mababa ang katawan natin, ito nabubulok kasi. Ibig sabihin, mababa ang ating pagkatawan. Pagka mababago ating katawan ng ating pagkamababa. Kasi yung katawan mabubulok. Kasi sinabi mababa. Upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalalatian. Ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Kaya nga naman, malinaw, sabi ni Pablo, be followers together of me. Gayahin ninyo ako. Mababasa naman natin. Ano po ang buhay ni Pablo? Si Pablo, lahat ng panahon, binigay niya sa pagsunod sa kalooban ng ating Malapit. In fact, siya pinatay. Pinugutan ng ulo si Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Malapino. Sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Amen? Sabi ng mga alagad nung araw, Pablo, wag ka nang pumunta sa Jerusalem dahil uhulihin ka doon. Gagapos ka. Ano sabi ni Pablo? Hindi lamang ako handang hulihin sa Jerusalem. Handa ako mamatay alang-alang sa Ebanghelyo ng ating Malapit. Tira ba? Handa siya mamatay. Sa atin, hindi naman kailangan mamatay ang katawan mo eh. Mamatay lang sa ating panahon. Ang kailangan na natin, mamatay yung sarili nating adhikain. Amen? We have to die with our own ambition. Hayaan natin ang Malapino na magplano ng buhay natin. Amen? Pag nagplano ang Diyos, the best ang bibigay sa iyo na buhay habang naghihintay ka sa pagbabalik ng ating Malapino. The best ay bibigay sa iyo. Diba? So praise the Lord. Tignan mo ating mga pastor. Handang nagtiis, iniwanan lahat. Sa una, sinubukan. Diba? Pero bandang huli, the best ang binigay. Hindi lamang spiritual na pagpapala, pati material binigyan.
Ganyan ang Diyos kabait. If you are willing to follow the Lord, no matter what, God will bless you. Lahat ng bagay, kaya bigay sa'yo ng Diyos. Yung nga lang, magugol ka ng panahon sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Amen? Sinful walk. Ito ang nangyayari sa mundo. Paglakad na sa kasalanan. Ang gusto ng kaaway, ibalik tayo sa ating lumang pagkatao. Yan ang trabaho ng kaaway natin. Gusto niya balik tayo sa ating lumang pagkatao. 1 Peter chapter 4, verse 3, kindly read. Sinful walk. Ito yung paglakad sa mundo sa kasalanan. Unang Pedro 4:3. Unang Pedro 4:3, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. Sapat na nakaraang buhay natin, di ba? Sapat na yun, huwag na natin balikan. Galing na tayo dyan. Amen? Galing na tayo sa buhay na masama sa mundo. Lamahal. Sukat na yan. Sapat na yan. Huwag na nating planuhing balikan. Dahil pag binalikan mo yan, mapapahama ka. Sabi ng Biblia, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Ngunit ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan sa magitan ng ating mahal na Panginoon. Huwag mo lang isipin, balikan. Lagi ang pagsisisi na sa huli, wala sa una. Minamahal. Kaya sabi naman sulatan, sabi ni Pablo, sukat na, sapat na yung pinanggalingan mo. Galing na tayo dyan. Ayan o. Lumakad sa masamang pita, lahat nandyan, paglalasing, mga kalayawan, sa mga kayamuan. Sa mga kasuklang-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Akala natin tinutukoy ni Diyos-Diyosan yan, yung ribulto. Hindi. Yung mga ginagawa natin sa mundo na sobrang kasamaan. Mga party, yan, party dito, mga disco noong araw, mga kalaswaan, yan po sinutukoy ng mga Diyos-Diyosan. Kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Galing na tayo dyan, minamahal. Huwag na natin balikan. Hindi tayo katulad ng aso na pag sumuka, mamaya babalikan, kaya sinuka kakainin niya. Hindi na ganyan. Ayaw naman ang Panginoon na matulad tayo sa isang aso. Sumuka, binalikan. Galing na tayo sa buhay na masama, minamahal. Tuloy-tuloy ang pagtilingkod. Tuloy sa paggawa ng matuwid at kabanalan. Huwag mo nang balikan. Kung minsan na nahulog ka, pagsisihan mo at huwag mo nang balikan. Palapakan natin malapino. Amen? God is a second chance expert. Expert siya sa pagbigay ng another chance. Pag nahulog ka sa kasalanan, God will not judge you. Hindi ka agad husgahan. Bibigyan ka ng chance. Pero pag nawiwili ka na, balik-balikan mo na, delikado ka na, minamahal. Maring kabayaran mo dyan, buhay mo. Hindi ako may sabi, abanal ako sa latan. Pero pinagpala tayo dito. Pag nasa katotohanan ka, patay buhay, sa piling ka pa rin ng ating malapit. Yan po sa balang salita.
Romans 3:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Can you read? Romans 6:23. Ito mong pagkasabi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Mahal? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tinutukoy po dyan, hindi unbelievers, mga Christians. Kasi pag Christians, sabi natin mga pastor, pag Christian ka na, you have the Spirit of our Lord Jesus Christ. Pwede ka magkasala, pwedeng hindi. Amen ba? Yun naman? Pag ayaw magkasala, mayroon kang power na lumaban. Hindi ka magkakasala. Pero kung gusto mo, magkakasala ka. Sa Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag Christian nagkasala, ang bayad niyan kamatayan. Depende sa bigat ng kasalanan na ginawa. Medyo nagalit ka lang, medyo ganito. No. Pag nagpuri ka lang, nagsamba ka, nagsisi ka, pinapatawad na yan. Amen ba? Mga minor lang. Pero yung mabibigat na kasalanan, na mahal. Pag paulit-ulit natin ginagawa, ang kabayaran yan, kamatayan. Sabi ng Biblia. Pero, natapwat ang kaloob ng walang hanggang bayad, na walang bayad ng Diyos. Natapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. You know? Pag Christian pala, pag nagkasala ka, mabigat ang bayad katawan, kasalanan, kamatayan ng katawan. Pero yung kaloob ng kaligtasan, pag Christian ka, hindi nababago, hindi nawawala. Langit ka pa din. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Pero wag po natin abusuhin sa Biblia. Kasi langit pa rin ako kahit ako magkasala. Depende. Case-to-case basis pa din. Dahil po sinabi sa Revelation chapter 3, verse 3. Ano sabi dyan? Christian din ang sinulatan yan. Hindi unbelievers ang tinutukoy. Revelation chapter 3, verse 3 or 5. Revelation 3:5. Hindi po mga unbeliever ang sinulatan. Ang mga Kristiyano po ang sinulatan. Apokalipsis 3:5. Apokalipsis 3, talat ng 5. Ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ayan ang magtagumpay. Saan? Magtagumpay sa sanlibutan, magtagumpay sa sarili, magtagumpay sa kasalanan. Yan po tinutukoy. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit. Mapuputing damit, damit ng katuwiran. Fine linen or white linen or white garment symbolizes righteousness. Ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit. At hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ang sabi sa English, and I will not blot out his name out of the book of life. Ang magtagumpay sa kasalanan, magtagumpay sa sanlibutan, magtagumpay laban kay Satanas, daramtan ng maputing damit. Ibig sabihin, magiging matuwid, maging banal. At hindi niya buburahin ang kayang pangalan sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, pwede rin pala mabura ang pangalan. Pero pag nagtagumpay ka, hindi buburahin ang iyong pangalan. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Are the Christians called to become victorious? Tinawag ba tayo para maging matagumpay? Tinawag ba? Yes, that is the will of God. We have been called to become victorious.
Yung nga lang, mayroon tayong choices. Pero pag nandito ka sa totoong paglilingkod, pag nagkasala ka, God will not judge you right away. You will be given chances. Pero pag tuloy-tuloy ka, nakadelikada. Kaya anak ng Diyos, tagalangit ka na. Sabi natin mga pastor, makontento ka na sa buhay mo dito dahil sigurado ang kaligtasan mo at buhay na wala hanggan. Amen? Sure na sure ang ating kaligtasan. Proven by signs and wonders and miracles. Pinatunayan na totoo. Nandito sa atin ang power, ang Holy Spirit. Grabing himala. Patunay yan na sigurado ka sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi buburahin ng Diyos ang pangalan sa mga magtatagumpay. Kaya, yung sa mundo, nandito yung paglakad ng kasalanan. The book of Prophet Jeremiah, chapter 7, verse 24. Jeremiah 7:24. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masasamang puso ay nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Amen. Ay na mahal. This is a warning to every one of us. Ngunit hindi nila dininig o kiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas sa kanilang mga masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Paurong mo naman. Paurong. Pag Kristiyano ka, dapat tayo, nag-i-improve tayo araw-araw sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Amen? Nag-i-improve ang ating pananampalataya. Nag-i-improve ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Pero may jablo talaga. Tuso ang jablo. Tutuksuhin tayo. Sa lahat ng panahon, tutuksuhin tayo para tayo'y mawala sa pagsunod sa kanyang kalooban. Pero, huwag mong kalimutan, lagi mong alalahanin ang salita ng Diyos. Dahil yan ang panlaban natin sa kaaway ng ating mahal na Panginoon. Efeso 2:2. Piso 2:2. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa panghulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa ng mga anak ng pagsuway. Amen. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ganyan ang buhay natin. Lumakad tayo ayon sa sanlibutan ito, sa kasamaan. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Ayon sa pangulo, that is Satan. He is the head of the power in the air. Mga samang espiritu, nandiyan, sa kakahanginan. Yan ang ating buhay. Sinusunod natin yun. Na ang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yung buhay natin, kontrolado ng araw ng kaaway ng Diyos. At pag tayo sumusuway, yung buhay natin noon ay babalik sa atin ng kaaway ng Diyos. Pag nagkasala tayo, pag nagsuway, gumagawa, ang espiritu ng ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yung mga sumuway, mga anak ng Diyos na sumuway. Na mahal. Yan ang gumagawa, yung mga espiritu na masama. Nako, nag-alipin sa atin noong unang panahon. Na mahal. Sila ngayon ang gumagawa sa mga sumusuway. Kaya, bilang anak ng Diyos, sila mahal,
paglaban mo ang iyong kaligtasan. Malapakan natin, malapay na. 2 Peter, 2 Pedro 3:3. Ako na lamang para mabilis na mahal. 3:3, ano sabi dyan? 2 Pedro. Knowing this first, na maalaman muna ito, na sa mga huling araw ay magsiseparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Sa huling mga araw, bago mamalik ating mahal na Panginoon, magsisiparito raw ang mga magtutuya, mga mag-uusig, mahal, hindi naniniwala ng malapit ng babalik. Lumalakad ayon sa kanilang masasamang pita. Lumalakad sa masasamang pita. Hindi natatakot ng malapit ng babalik. Sinusunod ang masamang pita sa sanlibutan. Pita ng laman, pita ng mata. Sinusunod sa huling mga panahon. Bago bumalik ang ating malapit noon, mayroong mga ganyan sumusunod sa kanilang masamang pita. Hindi natakot na ang pagbalik malapit noon, dalawa ang dala. Kaligtasan sa mga matapat at kapahamakan sa mga hindi naglilingkod sa ating malapit noon. Pinagpala ka, minamahal. Paglaban mo, magilang mapagpigil tayo dahil ang kaaway, tutuksuin ka, gumawa ng kasalanan. Ngunit dito, minamahal, pinagpala ka na. Kaya hawakan mo ang binigay sa iyo. Baka agawin, nag-aaway. Book of Jude, chapter 1, 18-20. Ulat ni Judas 1:18 hanggang 20. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibay ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo na sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Tayo naman, ulitin natin. Kung paano sinabi sa inyo magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon. Manunuya. Hindi babalik ang ating malapelo. Matagal pa. Ang tawag po dyan, manunuya. Scoffers. Matagal pa. Dalawang 2,000 taon nakalipas, sabi ni Pablo, magpakatuwid kayo dahil babalik na ang ating malapit noon. 2,000 taon pa. Pangalan ni Pablo. At alam natin na 2,000 taon lamang ang binigay na grasya para maligtas ang mga tao sa mundo, kasama na ang mga hintel. Only 2,000 years was given for us to believe and to be saved. 2,000 taon lamang na binigay na grasya para maligtas ang mga tao. 2,000 taon lang ang binigay. Ang tanong, 2,000 taon na ba mula nung ating Jesucristo ay namatay at nilibing at nabuhay maguli? 2,000 taon na ba? 2,000 taon na. Palapakan natin malapit. Kaya huwag kayong maniniwala sa nagsasabi na hindi pa babalik ating malapit noon. Yung mga nagsasabi ng ganyan, yan po yung lumalakad sa laman. They're walking with their own lust. Lumalakad sa masamang pita. Pero sa mga katulad ninyo na umiibig sa malapit noon, galak na galak kayo, nababalik na ang ating malapit. Amen?
Habang, sabi natin mga pastor, normal lang ang buhay natin habang naglilingkod tayo. Kung pinagpapala ka, maganda yan. Tuloy mo lang ang buhay mo. Pero huwag mong kalimutan na pagbalik ng mga Panginoon, yan ang pinakamahalaga sa buhay natin. Amen? Tuloy mo lang. Kung nagtrabaho ka, trabaho ka lang. Nag-aaral ka, tuloy mo lang. Wala masama dyan. Pero, huwag mong kalimutan ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. 9. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay. Ayan, paghihiwalay. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay. May mga kapatid kasi naghihiwalay eh. Di ba? May kakapatid nagbabahagi. Iba naghihiwalay na. Iba nawala na. Pero, bakit? Lumalakad kasi sa laman yung iba eh. Di ba? Kaya iba gumagawa ng paghiwalay. Naghiwalay tuloy. Yung mga may takot sa Diyos talaga, nahiwalay sila doon sa mga walang takot. Tayo na may takot, ayaw natin sumama doon sa mga gumagawa ng makasanlibutan. Dahil gusto natin kaligtasan at buhay na wala hanggan. Amen? Okay. Malalayaw. Malalayaw. Kalayawan na walang taglay na espiritu. Yung kalayawan, wala doon ang espiritu ng Diyos. Kalayawan sa mundo, wala doon ang espiritu ng Diyos. Nasaan ang espiritu ng Diyos? Dito sa may sakripisyong pagpupuri, paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. 20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. English. Building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Mukhang hindi tama ang pagkatranslate sa Tagalog. Manalangin daw sa Espiritu Santo. Hindi. Praying in the Holy Ghost. Hindi sinabi doon, praying to the Holy Ghost. Praying in the Holy Ghost. Hindi praying to the Holy Ghost. Pag sinabi yung praying to the Holy Ghost, siguro nag-translate yan, 3 ang paniniwala na may Diyos. Yung Tagalog kasi, minsan may mga problema ang translation dyan. Kasi minsan nag-translate, Trinitarian, praying, manalangin sa Espiritu Santo. Pagmantala sa original, manalangin, praying in the Holy Ghost. Iba po yung praying to the Holy Ghost and praying in the Holy Ghost. Ibig sabihin ng manalangin, ibig sabihin ng praying in the Holy Ghost, manalangin na may kapangyarihan ng Espiritu Santo. Palapakan natin, malapain, amen? Manalangin na may paggabay ng Espiritu Santo. Hindi manalangin sa Espiritu Santo, hindi. Manalangin na praying in the Holy Ghost, sabihin, praying with the power of the Holy Ghost. Panalangin ka na may power of the Holy Ghost, yung mga may sakit, gagaling yan. If you are praying with the power of the Holy Ghost, ang prayer mo, nakakalusot sa langit, hindi nahadlangan ng kaaway. Amen? Dapat ang mga Kristiyano na nanalangin with the power of the Holy Ghost. Paano mo makukuha ang panalangin na power with the Holy Ghost? With power of the Holy Ghost, nagugugol ka ng oras sa pagpupuri at pananalangin. Nalangin lang tayo ng 30 minutes. Walang power of the Holy Ghost doon. Pero nag-google ka ng oras, nagpupuri ka muna, nagsasamba ka, nagsisisi ka ng gusto. Pag-pray mo, your prayer is with the power of the Holy Ghost. Yan ang prayer na pinapakinggan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praying in the Holy Ghost. Not praying to the Holy Ghost. Sabi dyan, manalangin sa Espiritu Santo. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, sa inyong asahan ang awa ng Panginoon Kristo sa ikabubuhay na wala hanggan. Tinan mo, magsipanatili sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pag nakakasuway na tayo sa kalooban ng Diyos, nawawala sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nawawala. Kailangan magsipanatili tayo, araw-araw tayo lumalapit sa presensya ng ating Panginoon. Araw-araw po ang paglapit.
Whether it is favorable or not. Hindi maganda ang pakiramdam o maganda. Araw-araw, lalapit tayo sa pananalangin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, Efeso 6:18, pakibasa. Efeso 6:18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. O, inulit na naman sa ibang talata. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. Sabihin, sa Espiritu, may power na Espiritu Santo. Yan ang ibig sabihin ng panalangin. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu, ibig sabihin, panalangin na may kasamang power ng banal na Espiritu. Ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. Dumadaing ba tayo, minamahal? Dapat may daing. Pag mabigat ang problema mo, matindi ang pagsubok mo, may mga nagkakaroon tayo ng mga problema sa katawan, nakakasakit tayo, ang gagawin natin, manalangin ng mayroong pagdaing. Iyakan mo sa ating malapit. Magsumamo ka. At sigurado yan, sasama tayo yung power, kapangyarihan ng banal na Spirit. At magpuyat sa buong katyagaan. Kaya mo, magpuyat. Ng buong tiyaga. Nagpupuyat nga tayo sa mga hindi mahalagang bagay. Lalo na yung patungkol sa pananalangin. Sapagkat pag ang prayer natin nakarating sa mahal na Panginoon, lahat ng problema natin mayroon ng kalutasan. Amen? Kailangan makarating eh. Kailangan makarating ang prayer natin. Mayroon kasing prayer na hindi nakakarating. Kailangan makarating. Paano makakarating? Kailangan kasama yung power ng Spirit, na banal Espiritu. Mangyayari lamang yan pag nagugugol ka ng mahabang oras. Nararamdaman mga banal Espiritu, napupuspos ka ng Holy Spirit, yung prayer mo, sigurado, nakakarating doon sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Buong katsagaan, magpuyat ng buong katsagaan at daing sa patungkol sa lahat ng mga banal. Pati mga banal, pati mga kapatiran, pati yung kapitbahay mo, pati yung katibi mo sa upuan, isama mo sa pananalangin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ayan, no? Watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ipanalangin daw, pati mga banal. Sino ang mga banal? Mga katabi natin. Mga katabi ninyo, mga banal yan. Pag naniwala sa gospel, mga banal yan, isama mo yan sa pananalangin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pero iba, hindi naman sinasama sa panalangin yung iba. Sinasama sa chismisan. Baliktad. Yung katabi mo, isama mo sa panalangin. Iba, hindi mo sinasama. Sinasama sa chismis. Hindi mo na susunod ang salita ng Diyos. Ha? Isama sa prayer, sinama sa chismis. Sabi ni Pablo, mamaya basahin natin, kasunod yan. Sabi ni Pablo, pati ako isama niyo sa panalangin, sabi ni Pablo. Para may pangaral ko ng walang hadlang ang ebanghelyo ng kaligtasan. Praise the Lord. Pati mga ngaral, isama niyo, pati mga pastor, isama niyo sa prayer. Pati kami, isama niyo ng aming duty, maghanap namin ng totoo. Hallelujah! Praise the Lord! Isama sa panalangin. Pero madalas baliktad eh. At yung mga ngaral, sinama sa chismis. Pati mga ngaral, sinama sa chismis. Ay, yung mga ano dyan. Huh? Pati mga ngaral, sinama sa chismis. Wala lang ang ginawa ang mga ngaral. So, muna natin malapas. Wala lang ginawa, kali magpuri, manalangin. Wala lang panahon, pati sa pamilya, wala lang nga eh. Isinama pa sa chismis.
Nagkakamali tayo. Ipanalangin natin na pagpalain lahat ng mga kapatiran natin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kami, yun ang prayer namin eh. Araw at gabi, gumaling kayo, pagpalain kayo. Makasama kayo sa rapture. Yun ang prayer namin eh. Araw-araw. Pag mayroon may sakit na kapatiran, sa mga ospital, minsan di kami nakakarating. Pero, iniiyak namin yaw. Minsan, buong magdamag. Iniyak namin na sana patawarin, pagalingin. Iba gumagaling, iba hindi. Pero mas marami yung pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang ginagawa namin. Yan ang utos namin ng mga pastor. Mga preachers, ay yung duty ay gampanan ninyo sa gawain. Ipanalangin nyo ang gawain. Mga kapatiran, ipanalangin ninyo. Lagi kayo magpuyat, mag-ayuno, manalangin. Ayun ang ginagawa natin. At bilang mga kapatiran, hindi lamang mga mangangaral, mga manggagawa ang manalangin, lahat tayo magdalanginan sa isa't isa. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi po tayo mag-awayan. Tayo magdalanginan. Kung nagpalang isa, rejoice. Isang araw, pagpapalain ka din. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Iba, pag pinagpala, hindi sinasama sa prayer, sinasama sa chismis. Ay, pinagpala yan. Siguro illegal yan. Ano ba? Dapat sa Biblia, pag ang kapatid mo pinagpala, matuwa ka. Pag may problema, pag nalulungkot, makilungkot ka din. Pag natutuwa, makituwa ka. Yan ang tunay na sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Meron nga doon sa nung araw, doon kami sa ibang outro sa Visayas. Tagal namin sa Visayas. Ang mga seniors, kindly prepare. Malapit na tayo. Iba't ibang klase mga kapatiran. Kami, ang turo sa atin, sa amin natin mga pastor, blood mama dear, kahit sino entertain ninyo, huwag kayong mamimili. Nababasa namin sa Biblia, ang mahal na Kristo, walang pinipili, kahit sino, mahirap, mayaman, bata, may edad, pag lumapit, tinatanggap ng ating mahal na Panginoon. Amen? Minsan, papagkamalan pa ang mga manggagawa. Ay, ibang manggagawa dyan. Ang in-entertain nyo, yung mga may kaya. Yung mga hirap, hindi yan pinapansin. Nagkakamali po kayo. Hindi ganyan ang buhay namin. Sa amin, pare-pareho. Pinapanalangin, lahat. Ano magagawa natin? Lahat ginagawa natin. Walang pinipili na tao. Hindi totoo yan na ang mga magaw na mamili ng i-entertain. Hindi. Pantay-pantay. Bakit? Ang Diyos hindi na mamili. Kahit sino, pantay ang kayang pagtingin. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, yung mga nag-isip ng ganyan, kulang kayo sa pananalangin sa Espiritu. Pag nanalangin ka lang, prayer mo, grabe, damang-damang mo, Holy Spirit, grabe yung pag-ibig mo. Hindi ka nag-isip na masama sa kapwa. Walang masamang tinapay sa'yo. Masama, mabuti, magandang tingin mo. Bakit? Punong-puno ka ng power ng Holy Ghost. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya na mahal, kapanahon nga ni Moses panahon ni Moses tong araw, si Moses pa nagturo, mula umaga hanggang gabi. Walang pahinga. Araw-araw yan. Para ang mga anak ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, hindi maliligaw. Mahirap kayo magturo, pero wala tayong magagawa. Yun ang ating mandato. Magturo para tuloy-tuloy ang ating pagpapala at makamit natin ang pangako. Lahat ng pangako ng ating malapil. Naniwala ba kayo ng pangako ng malapil makakamit ninyo? Aba, gusto ng Diyos yan, makamit ninyo. Habang nabubuhay kayo sa mundo. Maalam ko marami kayong mga ambisyon. Walang masama dyan. Pag-ambisyon ka lahat ng gusto mo. Sabi nga ng malapinon, pagpapalain ko ang gawa ng iyong kamay. Palakpakan natin malapinon. I will bless the works of your hands. Pero ang ayaw lang niya, yung mabuhay ka sa kasalanan. Lumayo ka sa kasalanan. Mabuhay ka na matuwid. Lahat ng gawan mo, lahat ng mga ambisyon mo, lahat ng mga plano mo na dito, ibibigay din sa'yo. Plus, may buhay ka pa na wala hanggan.
Hallelujah! Praise the Lord! Kaya choose life! Lumayo ka sa masama. Kung nahulog ka minsan, huwag mo nang balikan. Ang Diyos po ay mapagpatawad. Pero pag hindi ka nagbabago, nanganganib ang buhay mo. Hindi ako may sabi niyan. Dahil tinawag tayo hindi para sa kapamakan. Tinawag tayo hindi para sa marumi. Tinawag ka para maging malinis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Efeso 5:17. Ako na lamang babasa. The singers kindly prepare. Kaya nga, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tingnan mo naman, unawain daw. Anong kalooban ng Panginoon? 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Ayan. Ayaw, wala namang Kristiyano na nilalasing pa siguro ng alak. Wala na naman siguro yan. Kung mayroong ganyan, panahon na para magbago tayo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kinakaroon na ng kaguluhan eh. Yan ang kinaguluhan ng away, yung paglalasing ng alak. Kinaroon ng gulo yan eh. Kundi kayo yung mga puspos ng Espiritu. Palapakan natin. Yan ang utos. Huwag ka malasing ng alak. Mapuspos ka ng Espiritu. Iba kasi napupusto sa espiritu ng alak eh. Pero ang utos ng mga Pinoon, mapuspos ka ng banal na espiritu. Pag napuspos ka ng banal na espiritu, lalaya ka sa lahat ng kasalanan. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? You will receive the power to resist the world, to resist Satan, and to resist the temptation, to resist sin. Lahat tayo dito, pag nasasamba, kahit sa bahay mo, pag nagpupuri ka na mahaba, napupuspos ka na banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo nga, ito yung sinasabi mga pastor sa amin. Alam niyo mga workers, mga preachers, mahirap ang buhay natin. Nasabi sa amin nung araw, mahirap ang buhay natin. Lagi ito nanganalangin, ito nakaluhod. Pero minsan may natitisod pa sa atin. Totoo yan. So, mahirap ang buhay natin. Hindi basta-basta adjustments natin. Kasi kahit anong ingat natin, minsan may napupuna pa rin sila sa atin. May natitisod pa rin sa atin, sabi ng pastor. Kasi nung araw, may nakarating sa mga pastor, isa kapatiran, nag-backslide, natisod. Anong dahilan? Hindi na nakamayan ang mga pastor. Hindi na nakamayan. Nag-backslide. Sabi mga pastor, ano ba ng kamay ko? Ginto? Ginto ba yung kamay ko? Di na nakamayan, nag-backslide. Siyempre, lagi na ako concentrate pa ng pastor, lagi nagpupuri, minsan naglalakad, nakakonsentrate. Minsan hindi napapansin, mayroon palang kapatiran. Hindi sinasadya. Minsan nangyayari din sa akin yun eh. Minsan paglabas ko dyan, daming prayer request. Isip ko, laging hanapin noon, pag-pray. Minsan, di ko napansin, nakasalubong na pala ako. Unawain natin yung mga ngaral sa mga natin wala pastor. Lagi kasi napaka-focus ang mind niyan. Hindi ko nakamayan, huwag kayo matisod. Hindi kayo nakamayan kasi lagi na ako concentrate. Ano ba yung kamay naman natin? Ang daming ang kalyo eh. Hindi naman lang ginto yung kamay natin eh. Di ba? Kamay ko, daming kalyo. Wala naman ako trabaho. Pero daming kalyo. Bakit? Sa pananalangin. Nagkakakalyo pala sa pananalangin. Huwag natin matisod. Panalangin natin lahat ng ating kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Kung hindi kayo napansin ng mga manggagawa, hindi yan sinasadya sa dami ng iniisip sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi yan sinasadya. Dahil ang aming upbringing sa pastoral, ang turo sa amin, maging hospitable kayo. Lahat yan tinuro sa amin at sinabuhay namin yan. Lahat yan. Panalangin nyo, kayong pipiliin kahit sino. Pag lumapit sa inyo, wala kayong tatanggihan. Kahit sino. May kaya, wala. Bata, may edad, pare-pareho. Kayo ng buhay namin. Huwag po tayo mag-isip na
kami po ay namimili. No, that is a lie. Kahit sino, pantay-pantay ang pagtingin natin. Dahil ganyan ang pagtingin ng ating mahal na Panginoon. Ano sabi dyan, di ba? 17:8. Huwag kayo magsipaglasing ng alak na karoon ng kaguluhan, kundi kayo yung mga puspos ng Espiritu. 19. At kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit ukol sa Espiritu, na mga kawitan at mga puri sa inyong mga puso sa Panginoon. Balikan natin yan. Ang ganda yan. Balikan natin yung na kayo mga usapan sa mga salmo. Di mo ang usapan? Ang usapan ni chismis. Ang usapan, mga awit. Ang usapan. Malapakan natin, malapay no. Amen? Diba? Palang harap-harap tayo, ang ating pag-usapan, paano magpuri, ano magagandang awit, pag nagkakatipon tayo, ating dala, mga salmo, mga pag-awit, mga patotoo, yan ang ating pinag-usapan, hindi mga chismis, kundi mga salmo, pinag-usapan natin ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Na mga kawitan na nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Diba? 20. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, sa Diyos na ating Ama. Laging magpasalamat. Pasalamat. May pagpapala, wala magpasalamat. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? May pagsubok, wala magpasalamat, magpuri. May nakakatisod, wala magsamba. Bakit? Gawa lang ng kaawayan. Pinaghihiwalay tayo para tayo'y hindi makatanggap ng pagpapala. Labanan mo. Resist the devil and the devil will flee from you. Wala pong Kristiyano na masama. Lahat ng Kristiyano mabubuti. Yung nga lang may diablo na gusto maghiwalay tayo. Kaya labanan natin. Pag nandito tayo magsamba, magpuri sa ating mahal na Panginoon. 21. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Diyan mo? Pasakop tayo sa isa't isa. May namumuno sa atin, pasakop tayo. Mga pastor, namumuno sa atin, beloved sharing, pasakop tayo. Mga outreach, may pinadala na mga manggagawa dyan, pasakop tayo. Yun ang utos eh. Para pagbalik ng mga Panginoon, lahat tayo ay magkakaisa kasama sa ating mahal na Panginoon. Magpasakop tayo sa isa. Give honor to whom honor is due. Give respect to whom respect is due. Yan sa Biblia. Igalang mo dapat igalang. Magalangan sa isa't isa. Yeah? Hindi na tayo sanlibutan. Pagharap mabuti, pagtalikod, iba na. No! Iba ka na. Iba na ang panuntunan mo. Harap likod, mabuti ang sinasabi mo. Bakit? Totoo ka na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya serving the Lord is a total sacrifice. Yan ang ating title. Nahuli ang ating title. Serving the Lord is a total sacrifice. Yan ating pamagat sa ating topic sa rito. Ang paglilingkod sa Panginoon ay kumpletong hain. Meron kang tatanggihan. Meron kang iiwanan, meron kang titiisin, ngunit sigurado naman ang pagpapala mo sa lupa at buhay na walang hanggan. Sure yan. Sigurado ang pagpapala. Parang hindi ka maniwala. 40 years ago, 43 years ago, hindi ka pa napaniwala. Nung sinabi natin, mga pastor, pagpapalain tayo balang araw. Kasi lahat kami, nag-arkilala ng paggawain. Ang mga pastor, ang kailang service mga pastor, tinutulak namin. Second hand na coaster. Panahon pa yata ni Jaime de la Rosa. Kilala si Jaime de la Rosa, yung artista? Patay na yun, tagal na patay. Yun ang coaster ng mga pastor, yun ang service ng mga pastor. Tinutulak. From Rubalitses, ang pastoral house, ang gawain na doon sa Plaza Loton, nung araw, una doon sa YMCA, sa likod ng Manila City Hall. May maliit doon na function hall. Doon ang gawain. YMCA. Ang service, coaster na second hand. Pininturahan na ng puti. Pero lumang-luma na yun. Madalas yun, tinutulak namin. 1983, 84.
Mga anak, bili Mama Del, tulak! Namatay ang makina. Tulak naman kami. Hindi umabante dahil lahat kami fasting. Walang lakas. Nakanektay pa kami, hiniram lang nektay. Sabi ng mga jeepney driver, sindihan yun na yun ang posporo ito, may posporo dito. Grabe pag-uusig. Sabi naman ng pastor, huwag kayo mag-alala, isang araw pagpapalain tayo. Hindi ka pala paniwala. Pagpapalain tayo mga workers, magtiis lang kayo. Ba after 10 years, wala pa rin. Nalalakad pa rin kami after 10 years. After 15 years, ba, ganun pa rin. Pero yun pa rin sinasabi naman ng pastor, huwag kayong mainit. Tuloy lang tayo sa pagsunod sa kalooban. Malapay nun, isang araw, pagpapalain tayo. Yung pastoral house, nakapunta kayo sa Villaronet, sa Novaliches. Sabi ng pastoral araw, yun ang pastoral house ng araw. Villaronet, subdivision. Villaronet, isang compound yun. Puro ahas dyan. Walang umuupa nung lugar na yan kasi puro ahas. Tayo lang umupa kasi mura. Yan ang hinahanap natin ng araw. Yung maraming ahas, maraming multo kasi walang nag-uupa. Kaya binibigay na mura. Sabi ng pastor, maghanap kayo ng mga haunted house. Bakit po? Yan ang mura eh. Yung maraming daga, may mga ahas. Walang umuupa eh. Yun ang hanapin nyo. Hanap naman kami. Yun nakita namin, yung Villaronet ngayon. Ang daming ahas dyan. Puro damo yan. Grabe ano namin doon. Sabi ng pastor, sige, habang nadadamang kayo, fasting kayo para hindi kayo makagat. Hirap kayo magdamo na fasting, oh. Wala kaming kain. Sige, sunod lang kami. Oo nga na, kagating ka na ahas pa hindi ka fasting. Fasting kami doon. Tatlong araw walang kain. Grabe ano namin doon, damo-damo namin sa Villaronet na yan. Ang dami ahas, ang himala, takbuhan ng mga ahas. Yan ang buhay namin, minamahal. Pero lagi siya sabi ng pastor, huwag kayong mapagod, tuloy lang kayo. Praise the Lord. Amen ba? Minamahal? Pag wala kang tiyaga, magkakaproblema ka. Lagi pinatun sa inyo. Sa Loton kami, sa Loton. Inubalitses, ang upa ng jeep nung araw, 600, 700 peso. Ang layo nun. Ngayon, mga 3,000 na ang upa. 5,000 siguro, singiling ka. Sabi, atas ng gawain, sabi ng Mama Del, mga anak, sige, maghanap na kayo ng arkila na jeep para may masakyan tayo pa uwi. Sila, ang service nila, yung coaster na tinutulak. Kami naman, maghanap kami ng jeep. Lahat ng patotoo. Lahat binabanggit namin, walang pumapayag. Bakit? Magkano ang budget namin? 300 lang. From Plaza Loton to Novaliches, 700 ang upa. Ang aming budget, 300. Sabi namin, Mama Del, pagkasahin nyo yan, ha? Lahat ng patotoo. Grabe, himala dito. Gumaling ako ganito. Sabi isang, ang dami ng jeep, 10 na, wala pa rin pumapayag. Lapit isang kasama kong worker. Alam mo dati akong adik. Sabi ng driver, sa mukha mo nga. Grabe pag-uusig. Bandang huli, mayroon pa rin. May pumayag. Nagkakamot ang ulo. Wala sa magawa. Pumayag. Kaya nakauwi kami. Ganyan ang buhay namin. Every Wednesday, nakipagsapalaran kami sa upa. Dahil walang budget. Pero sabi natin, Mama Del, mga workers, isang araw, pagpapalain tayo. Ilang taon, yan, patotoo ni Crown, anak ko, nasa Negros kami. Mga 10 years or 15 years ago, nasa Negros kami. Maraming outreach doon, 23 outreach. Pag may anniversary, punta kami sa bundok, nadaan ng bangin. Ano sinasakyan namin? Dump truck. Dump truck ng mayor ng Valencia City, Negros Oriental. Si Mayor Gonzales. Nagpanalangin sa atin, nanalo, sabi na, sige, ang dump truck ko, libre. Bino mo, dinagyan ng tali sa gitna, doon kami nakahawak. Puno lang ko ang members, pati mga worker. Siksikan kami, ganun, nakahawak kami sa tali. Dump truck eh. Tuwang-tuwa na kami, na meron kami nasakyan. Nakarating kami doon sa outreach. Nga, 3 oras, 5 oras ang biyahe. Pero sabi natin mga pastor, huwag kayong maglala, isang araw, magkakaroon kayo ng sarili ninyong sasakyan. Totoo ba ang malapay, no? Totoo ba?
God will make a way for you. Pag matyaga ka, hindi ka nagreklamo. Pag natyaga ka, gagawa ang paraan ng Diyos para sa iyo isang araw. Kaya pag nakita yung pinagpapala manggagawa, kahit papalo, kahit kakaunti-kunti lang, pasalamatan nyo, makituwa kayo dahil ilang dekada ang dinaanan na hirap. Kung hindi ka pinili, you cannot survive. Pero may ilang taon, ilang dekada sa pastoral walang pagkain. Kung hindi ka pinili, hindi ka tinawag, hindi ka makakatiis. Pero lagi ko nalalang sila ng Pastor Brad Mama there, mga anak, isang araw makakarating kayo, lahat ng mga pangarap niyo ibibigay ng Diyos. Papanalangin namin kayo na pagpalain kayo dahil ay yung mga buhay sa mundo inawalan ninyo. Makakarating kayo sa iba't ibang mga bansa. Totoo, nangyari lahat. Purihin ang ating malapit. Pero ako, sabi ko, kahit di ako pagpalain, kahit wala akong sasakyan, basta ako ready sa rapture, walang problema sa akin. Pero panindigan ko eh. Pero ang Diyos napakabait. Kahit hindi mo hinihingi, basta nagtsaga ka sa paglilingkod, bibigyan ka ng mga pagpapala dito sa mundo. It's a great pleasure to become a worker, to become a preacher. Para sa akin, isang malaking pagkakataon. Nung una, ayaw ko. Pero, nung pinapalo na ako, sabi ko, hindi pala pwede tayo tumanggi sa tawag ng ating Panginoon. Sino tayo? Hindi man tayo magaling, hindi man tayo marunong. Pero, dahil ang Diyos ang pumili sa atin, siya nagbigay sa atin ng mga karunungan. Hallelujah. Wala kami. Kami lamang naglalaban ng mga basahan sa pastoral house noong araw. 40 years ago, 45 years ago, naglalaban ng mga basahan. Minsan yung mga basahan na maganda pa, aming pinapaputihan at aming ginagawang damit. Totoo yan. Yung basahan na medyo maganda pa, tinatahi lang namin yon kasi wala kaming damit. Kinukulang ang damit namin siya, pinapawisan kami. 3 times siya nagpapalit ang damit sa pagpupuri. May magandang basahan, sabi maglaba kayo ng basahan, tinatabi namin yon para may pampalit kami sa pagpupuri pag nabasa ang damit namin. Pero totoo, buhay ang ating malapit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang aming prayer sa inyo, na sana kayo, lahat kayo, pagpalain ng ating malapit. Yan ang prayer na ating malapastor. Pagpalain kayo. Pero minsan mahaba ang process, mahabang proseso, pero huwag kang susuko, minamahal. Huwag kang titigil. Isang araw, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala para sa iyo. Huwag kang titigil. Yung mga balaki na yan, makakitisura na yan, nung nasasaktan ka na yan, yan lamang ay mga stepping stone para makamtan mo lahat ng pinangako ng ating malapit. Habang tayo mahawit sa ating malapit. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mula pa sa simula, habang inawit natin, hawitin ito. Minsan man lang pa tayo magpuri sa ating malapit. Serving the Lord is a total sacrifice. Minsan nasasaktan tayo dito. Hallelujah. But it's okay. Ang mahalaga, tayo na nanatili, naglilingkod sa ating malapit. Ikaw, Diyos
kalagitnaan, mga minang ating pinakamamahal na Panginoon, bigyan po natin pagkakataon na makatanggap ang ating mga minamahal na mga bisita. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, 3 bilang tao, tayo po mismo magsasagawa, mga minamahal. Unang-una po ay pananampalataya sa Ebanghelyo. Pag sinabi Ebanghelyo, ito po'y mabuting balita na ang Diyos sa masalangit na di natin nakikita ay nagkatawang tao sa lupa, namatay, nilibing muling nabuhay sa 3 araw, at ang kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo ay nagsilbing paraan upang ikaw at ako, tayong lahat, ay matubos at mahugasan sa ating buhay makasalanan. Kinakailangan maniwala ka sa Ebanghelyo na si Jesucristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa ay pagsisi, mga minamahal, maka-Diyos, ibig sabihin, pagtalikod, pagkamuhi sa buhay makasalanan, mga minamahal. Sagana ng atin, di natin kayang baguhin ang ating sarili, ang ating buhay. Kahit taon-taon ka magpanata, tumalon 3 beses pag New Year, wala magaganap na pagbabago. Ang kinakailangan mo, isurrender mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Pag nakita niya, sincero ka maglingkod sa Kanya, isang araw, magaganap ang pagbabago sa iyong buhay. Pangatlo ay bautismo sa tubig, mga minamahal. Sabi ng Biblia, Gawa 2:38, mangagsisi ang bautisa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Anong layunin? Sa ikapagpapatawad ng ating makasalanan at upang tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mamaya, right after the service, meron pong bautismo na tayo pong isasagawa. Hindi pinangako ng Diyos ang araw ng bukas para ipagpabukas ang kaligtasan. Ngayon na napakinggan natin ang Ebanghelyo ng mabuting balita ng ating mahal na Panginoon, ngayon po ang araw ng ating kaligtasan. Ika-4, mga minamahal, ay ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po na pagmamasdan, kanina nagpupuring buong kagalakan, maya-maya umiiyak sa ating mahal na Panginoon. Yan po ay bunga ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Magpatuloy kayo sa inyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Isang araw, kayo man din po ang makakadama ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Itaas niyo po inyong po mga kamay, mga minamahal. Sambitin, ulitin po ninyo ang panalangin sa pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa oras ito. Ako po'y sumasampalataya sa iyo na ikaw bilang Diyos sa masalangit na di nakikita ay nagkatawang tao sa lupa, namatay, nilibing, muling nabuhay sa 3 araw, at ang iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo ay nagsilbing paraan upang ako matubos, mahugasan sa buhay makasalanan. Mahal na Panginoon, ako po ay isang tao makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Magmula na ako'y magkaisip hanggang sa oras ito, patawarin mo po ko. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. At ikaw na po ang maghari sa akin mula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Gawin mo po ang Kristiyano sa puso, salita, gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin niyo po, Amen. Pag-pray po namin kayo, mga minamahal. Opo, dakila mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapagsalapin na kamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin po ng aming minamahal, ginigalang mga pastor, Will Distrad Almeda, sinabing po isang kaluluwa lang ang lumapit, tumangkap sa iyo, may kagalakan sa kalangitan. Kahit narito po ang aming mga minamahal, mga kapatid, na tumangkap sa iyo, malapang bigyan mo sila ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Isulat mo po kalang mga pangalan sa katang buhay, 10 na kalamamahal sa buhay, gawin mo silang Kristiyano, sa puso, salita, gawa at katotohanan. Sila makapagpatuloy na maglingkod sa iyo pang maranasan nila ang lahat ng pagkapala mo higit sa lahat spiritual. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, bagamat masakit sabihin, mga minamahal, sa panahon na kayo po hindi patawanggap ng Ebanghelyo, kayo po inilalang lang ng ating mahal na Panginoon. Subalit 1:12, datapwatan sa kanya ay nagsipagtanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging tunay na anak ng Diyos. Ngayon, mga minamahal, anak na kayo ng ating mahal na Panginoon. Ano man inyo pong kahilingan, kayang ipagkaloob sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Manampalataya kayo, walang pagalinlangan, ang Diyos ay kikilos sa inyong buhay, mga minamahal. Ipapatong po natin ang ating kanang kamay sa ating
Pangulo, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Isipin po ninyo, ang ating malapastor, Will Distrada Almeda, nag-pray at nag-layans po sa atin. Tayo po'y manalangin at magsisi, mga minamahal. Opo, dakila mapagpala po naming Ama, Diyos na makaparin sa lapi na kamamalapang noon. Maraming salamat po, malapang Panginoon sa lahat, sa Ebanghelyo na kaligtasan, malapang na amin napakinggan, na nagbibigay ng kalakasan sa aming pananampalataya, sa paglilingkod sa iyo, kung paano maging matibay na mananampalataya, habang kami naghihintay sa mulit-muling pagbabalik, malapang noon. Salamat sa aming beloved parents na Lord, na ginamit po sa aming kaligtasan. Minsan napapatawarin mo kami, kapag mo kami sumorsi ito, malapang noon. Hallelujah, idinadala Dalangin namin, gisalat ang minamahal ginigalang, malapas sa Distrada Almeda, patuloy pong kalusugan, kalakasan, babang buhay, magisalat mga beloved children, lahat mga manggagawa at mga kapatid na nakapagsumikap sa morse ito, maging mga baguhan, lutasin mo mga problema pag makaramdaman, kaya sa dalangin minamahal ginigalang, mga pastor, Will Distrada Almeda, aming sinasaway, itinatapon sa impyerno, ang lahat mga demon gawa na kaaway, mga problema, kahirapan, karamdaman, mga panlulupaypay sa paglilingkod, Cast out in the name of Jesus, demons, curable, all sicknesses and diseases, infirmities, cast out, problems solved, vices begun, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo po at sabay-sabay po tayong tatalon ng 3 beses, kasabay po ng pagsigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin po natin, thank you so much. There is Jesus. We love you so much. There is Jesus. Purihin ang ating pinakamamalang noon at ibinibigay ko ng buong pagkakataon bilang ko Preacher Mark Noon. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved co-preacher, beloved Albert Arevalo. Bago po tayo mga minamahal, dumako sa mahalagang announcement, meron po tayong special offering. Mga minamahal, dahil meron po tayong gaganaping krusada dito po sa Candaba, Pampanga, Barangay Bahay Pari, mga minamahal, multipurpose gym, mga minamahal, kaya kailangan po natin ng mga panggastos na pinansyal, mga minamahal, at hindi lamang po iyan, ang ating mga krusada, tuloy-tuloy po ito, mga minamahal. Ating mga barangay crusade, loobin po, after po ng Candaba, Pampanga, mayroon po tayong San Ildefonso crusade naman po. At susunod pa, kung ano po ang leading na mahal po, yung mga susunod pa na lugar, mga minamahal. Kaya tuloy-tuloy po ang ating mga barangay crusade, tuloy-tuloy ang pagliligtas ng mga marami pang kaluluwa, gayon din, tuloy-tuloy din po ang mga gastusin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At kaya tayo mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon, tayo nakatanggap ng dakilang kahabagan, biyaya ng mahal na Panginoon, tayo naman po ang gagamitin ngayon ng mahal na Panginoon para marami ring maligtas na mga kaluluwa at madala sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po kukuha ng ating mga special offering. Gagamitin po ito sa lahat ng mga pangangailangan ng ating banal na gawain, gastusin sa mga barangay crusade, upcoming mga barangay crusades, mga minamahal. Kaya narito po ang ating mahal na kapatid, beloved brother Romy Villamor, para po ipanalangin ang ating special offering. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher Mark Noel. Tayo po ay manalangin sa special offering. Opo, takilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeda, the end-time prophet of God, mahal Panginoon. Pagpalain mo po, Diyos, ang bawat magbibigay. Hallelujah. Sa special offering, mahal Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, mahal Panginoon, hallelujah. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen. Halina,
bless you so much po mga minamahal sa inyong katapatan sa ating pong pinakamamahal. Pagpalain po tayo lahat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Para po sa ating mga announcement, mga minamahal, ating pong upcoming Barangay Crusade this coming Saturday na po yan, June 15, sa Barangay Bahay Pare, Canlapan, Pampanga. Sa harap po mismo ito ng Barangay Hall po ng Barangay Bahay Pare. Multipurpose gym, mga minamahal, sa ganap na alas 4 ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi, mga minamahal. Ating Barangay Crusade sa Canlapan, Pampanga, Barangay Bahay Pare, multipurpose gym. Sa harap po mismo ng Barangay Hall. June 15, mga minamahal, ito na po yan, this coming Saturday, mga minamahal. Loobin po naman ng Panginoon, bukas po ay makapagpaprint na po tayo ng leaflets, mga minamahal, at mag-start na rin po tayo ng mga hayo, follow-up, at maging ngayon pong ating pagsasounding, mga minamahal. Meron din po tayong sounding, I think ito po ay araw po ng Huwebes at Biyernes po, mga minamahal, ng hapon, para po sa ating sounding. Kaya sa mga may panahon po dyan, mga minamahal, makiisa po tayo, makiisa tayo sa pananalangin, makiisa tayo sa paghahayo, at gayon din mga minamahal, makiisa tayo sa mga pangangailangan po ng ating mga Barangay Crusade. Dahil after po niya ng Barangay Crusade sa Canlapan, Pampanga, mga minamahal, sundan po ito ng San Ildefonso, Barangay Crusade, at marami pa, San Rafael, Bustos, mga minamahal. Lahat na po ng ating maaabot na niloob ng mahal na Panginoon ating makrusadahan sa unang panalangin pagluhod po ng ating minamahal at ginagalang mahal na pastor. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, yung pong meeting po ng Beloved Choir, Beloved Finest, Beloved Adults Choir, at Beloved Marshall, ay cancel muna po, mga minamahal, dahil according po sa ating beloved ordained preacher, ito ay most of pag-uusapan ay tungkol naman po sa ating crusade, mga minamahal. Kaya i-announce na lang po yung mga details o yung mga information sa ating mong mga kanya-kanyang group chat or GC. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, wala na po munang meeting, mga minamahal, sa right after the service. Pwede na tayong umuwi after po ng ating mga menial duties. Wala na po meeting ang lahat ng mga choirs dahil ang pag-uusapan ay patungkol din naman po sa ating upcoming Barangay Crusade. So, yung information and details, ipopost na lang po sa ating mga GC. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tuloy-tuloy ang ating balagawain sa lugar na ito. Ating mga Bible study, tuloy-tuloy po yan sa Barangay Partida, San Miguel, Bulacan, sa Barangay Canlapan, Pampanga, mga minamahal, beloved sister Monica de los Reyes Residence, at ang ating Bible study sa Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan, mga minamahal, tuloy-tuloy po ang ating mga banal na gawain sa San Ildefonso, ang ating mga banal na gawain, tuloy-tuloy po, mga minamahal. At ating isama sa ating dalangin, mga minamahal, ating mahal na kapatid, beloved Mami Fe, nagbow po siya ng malaking halaga na pag nabenta po yung kanyang property, magbibigay siya para sa krusada ng ating mahal na Panginoon. Kaya sama-sama natin itong isama sa ating mga panalangin, mga minamahal. Kaya the more na maraming nananalangin, the more na tutugunin po tayo ng ating mahal na Panginoon. Unang-una, magandang hangarin para po gamitin sa krusada, mga crusade po, mga minamahal. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, tuloy-tuloy na mga barangay crusade. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Madali natin maunawaan ang ating pinag-uusapan. Kapag tuloy-tuloy ang krusada, tuloy-tuloy ang mga expenses. Kapag tuloy-tuloy ang mga expenses, tuloy-tuloy ang ating pagbibigay. Kapag tuloy-tuloy ang ating pagbibigay, tuloy-tuloy din ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At kung wala na po tayong nakalimutan at wala na rin pong karagdagan sa ating mga announcement, tayo po'y tumayo na at magpasalamat po tayo sa tagumpay ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Praise God. At narito po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Ryan Canteros, para po ipanalangin ang ating pagtatapos. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Mark. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. Mapagpala naming Ama, Diyos na mapayo sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mahal na Panginoon, minsanan pa, mahal na Panginoon, narito kami lubos at labis. Nagpapasalamat, mahal na Panginoon, na natagumpay ang iyong banal na gawain sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis ng bawat yugto ng iyong banal na gawain mula sa pag-MC hanggang sa mga awitin. Mahal na Panginoon, mula sa Joyful Song, Solemn Song, mahal na Panginoon, maging sa paghayag ng mga buhay na patutuo na may pinagpalang, mga kapatiran, mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon.
maging sa pagtatapat ng bawat isa sa amin, mahal na Pinoon. Maraming salamat po, mahal na Pinoon. At lubos at labis po na pinasalamatan, mahal na Pinoon. Hallelujah. Higit, mahal na Pinoon, yung banal na mensahe na dinala ng iyong mga ngaral, mahal na Pinoon, na nagsilbing kalakasan sa aming pananampalataya, mahal na Pinoon. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Dalangin ko po, mahal na Pinoon, kung paano niyo po kami dinako ng maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Pinoon, sa aming pansamantalang pag-uwi, mahal na Pinoon. Muli, ingatan mo ang bawat isa sa amin na taglay kalakasan at puno ng pag-ibig, mahal na Pinoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin at alisin mo lahat ng mga uring hadlang, disgrasya at kapahamakan, mahal na Pinoon. Sa unat dalangin namin minamahal at ginagalang Bangalista Estrada Almeida. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. God bless you so much po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Ingat po tayo sa pag-uwi, mga minamahal. God bless you po.